maayos na. Kaya sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot niyan, nakikita niyo mga angle. Mga angle, tsaka nakita niyo kung ano yung height difference nila ni Bumblebee at ni Optimus Prime. Na yan ay tinatawag na first edition na mahirap pong hanapin yan. Kumbaga, mahirap makatsempo niyan. Ang Optimus Prime, kumuha po yung third party ng APC na makaka-avail pa rin po kayo na meron pa pong nabibili sa market noon. Kaya lang, ihanda nyo lang yung mga bulsa dahil medyo pricey siya. Meron po siyang kulay, iba-ibang mga version ng Optimus Prime na ganyan na mas okay po ang na I would say ang kanyang pagkapintura, pero I don't know kung yung pintura niya ay masasabi natin na matibay, kasi karamihan po yung mga iba na lalo pagka Hasbro original yan, matibay po yung pagka-paint nila, at saka hindi yung iba pa, yung plastic na mismong ginawa nila is the real color, alam niyo po yun. At tulad yung red na yan, hindi po pininturahan yan, talagang red na po yan. At saka yung blue ng nasa paa niya, mga talagang original plastic nila yan. Yung gray, yan, nakita mo yung sa back niya, yun yung makikita mo na pininturahan nila. Pero ang original na plastic, kasi pagka original na plastic po yun, it means wala tayong magiging problem pagdating sa paint chips, yung matatanggal na pintura, like this sa Bumblebee, napansin nyo po yung pagka yellow niyan, yan talaga po ang kulay ng plastic niyan. Ganyan po sa mga nagmamanufacture ng to Kaya yung iba po, ang ginagawa po ay they paint their figure. Okay naman po yung paint kasi makikita mo po na kaya lang extra careful lang, especially pagka nagtatransform ka. Dahil every time na magtatransform kami, mga parts dyan na magkikiskisan at mapopors. So if ever na meron po yan na paint, yun po yung tinatawag na magkakaroon ng paint chip sa ayaw mo sa gusto. Kaya ang technique lang po doon, talagang try to be careful every time po na hahawakan mo or transform mo. Try to be careful. Yan po ang isa po sa mga pag-iingat ng ang mga transformer to, ibang-iba po sila sa mga action figure na mga katulad ng DC, tsaka ng Marvel, tsaka ng kung ano-ano pang mga klase ng action figure. Kasi mga action figure yun, sila po ay talagang as is na, hindi po sila nagtatransform. Kung kumbaga ang galaw lang po na may natin sa kanila yung posing, ma-articulate po natin sila by posing. Pero hindi katulad ng transformer na talagang natutupi siya, nabebend siya, naipapasok siya. Marami pong movement na nangyayari bago po mabuo ng isang car. Kaya kung just to imagine this Optimus Prime robot turn into this track mode, and also itong si Bumblebee kung nakikita nyo. Kaya may imagine yung mga car part sa paa niya, naiwan yung ang big part na niya, paa niya, nandun yung pinaka-back ng mismong car, yung baggage compartment. Tapos kung hahanapin nyo, asan yung hood niya, yung salamin niya nasa likod. Yung kagandaan lang po ng mga ganitong mga klase ng figure ay kagandaan po ng itong mga classic figure na transformable, nakikita mo po yung mga car part niya. Like Bumblebee, nakita niya po ito yung pinaka top ng door, nasa ilalim, yung hood ng salamin nandun. Tapos itong part na yun yung pinaka-fit niya. Kung makikita nyo po na talagang masasabi nyo na talagang yun po, chest niya, tingnan mo, gulong, wheels. Kumbaga yung mga car part na ay visible. Kaya po ang kagandahan niya sa mga first edition tsaka sa mga original na Hasbro. Karamihan sa mga yan ay yung mga design lang po yung mga pinipaint nila, like this yung mga guhit niyan. Yan. Tapos yan lang ang pinipaint nila, yung konti lang yung guhit na yan. Pero most of the yellow plastic is original na plastic po niya. Pati mga gray plastic naman ginamit po. Kasi pag ganoon po, matibay po sa pagdating sa paint chips na inatawag nila. Kasi once na itatransform na po natin yan, ang nangyayari po ay natatanggal po yung mga pintura niyan, nababakbak, di ba po? Kasi may mga part dyan na